Mahigit isang buwan na nakalipas, ang tinutukoy ko, December 8 sa taong 2024, kung saan nakita natin ang pagbagsak ng pamahalaan ni Assad sa Syria. At nung kanyang paglisan, nakita natin sa maraming media platforms kung saan nagbunyi, nagdiwang ang mga tao, hindi lamang sa bansang Syria, maging sa ibang mga bansa kung nasaan naroon ang mga iba't ibang Syrians. At isa sa pinakaunang mensahe ng kanilang tagapamuno sa ngayon ay siya ay kumakatawan sa kanilang gobyerno ay hikayatin. Hinihikayat niya ang mga Syrians na nasa ibang bansa na umuwi upang balikan ang kanilang bansa. At ito ay nagdulot ng ibang mga kababayan nila na umuwi. May mga ilan na umuwi maging sa kabila ng mga pagdududa pa rin dahil nga sa uri ng pamahalaan na gagawin ng mga bagong tagapamuno. Ngunit dito pinapakita dito ang tinatawag ng kalungkutan na mahiwalay sila sa kanilang mga mahal sa buhay ng matagal na panahon. At alam natin na ito ay may isang taglay na spirito ng nasyonalismo bilang mga mamamayan sa isang bansa at marahil matagal ka nang nawala. Sa katunayan, mahigit 5 dekada nawala ang iba dahil sa oposisyon o dahil sa panunupil ng rehimeng Assad sa marami sa kanilang mga kababayan. At mayroong kalungkutan, subalit may masayang dulot ito para sa ganitong sitwasyon ng mga mamamayan sa Syria. At sa ating patuloy na pag-aaral o sa ating pag-aaral sa buwang ito, lalo na sa pagharap natin sa panibagong taon, tutunghayan natin ang isang yugto sa kasaysayan ng bayan ng Israel, yung tinatawag na sila ay nasa exile nung dinala sila sa Babylonia ng Panginoon dahil bilang parusa sa kanyang bayan. At sa loob ng maraming dekada, hindi naman ito nangyari sa tinatawag nating overnight, o hindi ito kinabukasan ay dinala na sila sa buhay sa Babylonia, kundi alam natin sa maraming kasulatan sa Lumang Tipan, ilang dekada at maraming propeta kasama na sa Jeremias ang nagbabala patungkol sa paghatol ng Diyos para sa Israel. Sa kabila ng paulit-ulit na mga babala na binigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta, tila binaliwala ng kanyang bayan. Kaya sa taong 597 BC, nangyari ang paglusob at pagsalakay ng Babylonia sa Jerusalem. Maraming pinatay, winasak, ninakaw ang mga laman ng templo at ng lungsod, binihag ang marami sa Babylonia ayon sa sinabi ng Diyos kay Jeremias. At ito ang ating titinan sa serye, sa 3 mensahe na dadalhin natin sa pagbubukas ng taong ito, sa tuwing hapon, upang muling makita natin paano ba tayo mamuhay bilang mga dayuhan sa mundong ito. At kaya't aanyayahan ko kayo na muling nabuksan natin ang Biblia sa aklat ni Jeremias. Titingnan natin ang unang 10 bersikulo, Jeremiah 29 verses 1 to 10. Ganito po ang sinasabi. Ito ang mga salita ng sulat na ipinadala ni Propeta Jeremias mula sa Jerusalem na nalabi sa mga matatanda na mga bihag at sa mga pare, sa mga propeta at sa lahat ng taong bayan na dinalang bihag ni Nebuchadnezzar sa Babylonia mula sa Jerusalem. Ito ay pagkatapos na makaalis sa Jerusalem si Haring Jeconias na ang inang reyna, ang mga eunuko, ang mga pinuno ng Huda at Jerusalem, ang mga manggagawa at mga panday.
Ito ay ipinadala sa pamamagitan ng kamay ni Elasa na anak ni Safan at ni Gemarias na anak ni Hilkias na isinugo ni Sedekayas na hari ng Huda kay Nebukadnesar na hari ng Babylonia na sinasabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel sa lahat ng mga bihag na aking ipinadalang bihag sa Babylonia mula sa Jerusalem. Magtayo kayo ng mga bahay sa inyong at inyong tirahan. Kayo'y maghalaman at kainin ninyo ang bunga ng mga iyon. Masipag-asawa kayo at maging ama ng mga anak na lalaki at babae. Ikuha ninyo ng mga asawa ang inyong mga anak na lalaki at inyong ibigay ang inyong mga anak na babae upang mag-asawa, upang magkaanak sila ng mga lalaki at babae. Magparami kayo roon at huwag mabawasan. At inyong hanapin ang kapakanan ng lungsod na aking ipinagdalhang bihag sa inyo at inyong idalangin iyon sa Panginoon, sapagkat sa kapakanan niyon ay magkakaroon kayo ng kapakanan. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel, huwag kayong padadaya sa mga propeta at sa inyong mga manghuhula na kasama ninyo. Huwag kayong makikinig sa mga panaginip na kanilang napapanaginip, sapagkat kasinungalingan ang propesiya na sinasabi nila sa inyo na sa aking pangalan, hindi ko sila sinugo, sabi ng Panginoon. Talatang 10, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kapag naganap na ang 70 taon para sa Babylonia, dadalawin ko kayo at tutuparin ko sa inyo ang aking pangako at ibabalik ko kayo sa dakong ito. Yan po ang unang bahagi ng sulat ng Panginoon na na ginawa ni Jeremias para sa bayan ng Israel na nasa Babylonia na bilang bihag. At dito, pagkatapos ng 28 kabanata ng masamang balita, lahat ng mga sinasabi ni Jeremias sa unang 28 kabanata ay tila mga masasamang balita. Ngayon, dumating si Jeremias na may dalang mabuting balita. Ito ay salita ng Diyos para sa Israel sa kanilang pagkabihag. Tinawag ito ng isang manunulat na balita ng biyaya at kaluwalhatian. At tinaguriang isa sa pinakamahalagang dokumento sa Lumang Tipan. At makikita natin kung bakit nila sinabi o binanggit na ito isang mahalagang dokumento. Para sa Israel, marahil maraming katanungan ang nasa isipan nito dahil sa pagkabihag. Ano na ang mangyayari sa tipan ng Diyos? Paano na ang kinabukasan ng bayan ng Diyos? Pinabayaan na ba kami ng tuluyan ng Diyos? Katapusan na ba ito ng kanyang mga pangako? Ito marahil ang mga kaisipan nila dahil dinala sila sa isang lupa o dinala sila bilang bihag sa Babylonia sa kalooban ng Diyos at sa probisyon ng Diyos. Bagamat mga bihag, pagpapala ang naghihintay sa bayan ng Diyos. At ito'y binuod ni Jeremias ang lahat ng mga pagpapalang ito sa bayan ng Diyos sa isang napakagandang pangako. Marahil ito nga ang mga favorite memory verses ng iilan sa atin. Jeremias 29, talata 11. Ang sinasabi riyan, sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama upang bigyan kayo ng kinabukasan sa dakong ito. At tutunghayan natin yan sa huling mensahe. At marahil marami o may ilan na mali ang kanilang pagkaunawa at nawa tunay na maintindihan natin ang mga pangakong ito na ipinagkaloob ng Panginoon para sa kanyang bayan. Ngunit bilang mga bihag, o pwede natin silang tawagin ibang bayan o mga dayuhan,
kahirapan, kabigatan, kalungkutan at kawalan ang kanilang hinaharap sa Babylonia. Hirap ang dinanas ng Israel sa ilalim ng pamumuno ni Haring Nebuchadnezzar. Ngunit kailangan nila ng payo upang maging marunong sa pamumuhay sa kasalukuyang kalalagayan. Tulad ng Israel, sa Babylonia, ang Kristiyano ay isang bihag ng ibang bayan, dayuhan sa mundong ito. Ito ang sabi ni Pedro nung kanyang binanggit sa kanyang unang pagsulat niya sa mga pinag-uukulan niya ng kanyang unang sulat sa 1 Peter 1 verse 1. Sinabi niya mga hinirang na nag-ibang bayan or exiles. At isa pa, ayon sa Hebreo 11:23, tinawag ng manunulat ang mga dayuhan at mga manlalakbay ang mga Kristiyano. Kaya sa maikling serye, titingnan natin ang tatlong katuruan bilang mga nangingibang bayan o mga dayuhan upang mapaalalahanan tayo sa ating paglakad sa umpisa ng taong ito. At marahil ito ay isang paalala sa karamihan sa atin. Ngunit mahalaga ito upang makita natin, maintindihan natin ang layunin ng Diyos sa kanyang mga banal sa ating paglakad sa mundong ito bilang mga dayuhan. Ngunit, sino nga ba ang nagdala sa bayan sa pagkabihag? Sa providensya ng Diyos, ito'y gawa niya. Ngunit paano ito nagiging ikabubuti nila? Ngunit dahil may pangako siya ayon sa talata 11, ang lahat ng kanilang dadaanin sa pagkabihag ay bahagi pa rin ng pagsulong ng simulain ng Diyos para sa kanyang bayang Israel, at ito rin ay para sa atin, sa ating kapanahunan. At ganitong mensahe ang gusto kong tingnan o dalhin sa ating kalagitnaan, sa ating pagbulay-bulay sa mga talatang ito. Ang tamang kaunawaan ng probidensya ng Diyos ay magbibigay ng kapanatagan at kaginhawaan sa buhay ng isang mananampalataya. A proper understanding of God's providence provides security or stability and comfort in the life of the believer. Ang tamang kaunawaan ng probidensya ng Diyos ay magbibigay ng kapanatagan at kaginhawaan sa buhay ng isang mananampalataya. Tandaan natin, ang isang katotohanan sa ating karanasan ay madaling maging panatag tayo sa mga magagandang probidensya sa ating nararanasan, di ba? Walang problema, kaya nating dalhin dahil maganda ang mga pangyayari sa ating buhay. Subalit kung nahaharap tayo sa mabibigat at mapanghamon na sitwasyon, maaaring bumigay ito. Maaari kang bumigay sa mga hamon na iyong pinagdaraanan. Ganyan ang karanasan ng Israel sa pagkabihag. Ano ang tamang tugon nila upang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa kabila ng pagkabihag? Yan ang laman ng sulat ni Jeremias mula sa Diyos para sa kanyang bayan na nasa Babylonia. May dalawang katiyakan at katotohanan na dapat panghawakan ng bayan ng Diyos na titingnan natin sa hapong ito. Una, katiyakan ng kontrol ng Diyos, hindi kawalan nito. The certainty of God's control, not out of control. At pangalawa, ang katiyakan ng gabay ng salita, hindi ng sanlibutan. Certainty of guidance from the Word, not the world. Tingnan natin ang unang punto natin. Katiyakan ng kontrol ng Diyos, hindi kawalan nito. The certainty of God's control, not out of control. Sa binasa natin sa unang talata, dahil sa pagre-rebelde ni Haring Jeconias, ang sabi riyan sa unang talata, dinalang bihag ni Nebuchadnezzar sa Babylonia mula sa Jerusalem. Si Nebuchadnezzar ang nagdala sa bayan ng Israel sa puntong ito. By the way,
may mga nauna nang dinala sa Babylonia marahil 605 BC. At sa puntong ito ay dinala sila Hari Jeconias kasama ang kanyang ina, mga pinuno at eunuko. At sinabi roon, dinalang bihag ni Nebuchadnezzar sila sa Babylonia mula sa Jerusalem. Tila kung iisipin nila o isipin ng iba, tila kabaliktaran ito sa posibleng plano ng Diyos. Di ba ang plano ng Diyos ay ingatan ang kanyang bayan? Ngunit bakit sila dinala? Bakit pinayagang mabihag ang Israel ng paganong bayan? Tila linupig. At kaya nga marahil ang mga katanungan nila, ano nang saysay natin bilang pinili ng Diyos? Subalit kung titinang natin sa talatang 4 at 7, ito ang laman ng sulat, ang sabi roon ng Panginoon sa mga salita ay patungkol sa mga aking ipinadalang bihag sa Babylonia. Inangkin ng Diyos na siya ang may sanhi upang dalhin ang kanyang bayan sa pagkabihag sa Babylonia. Kaya ang tanong natin, sino ang may sanhi sa pagkabihag ng Israel? Ang sagot riyan ay pareho. Ang hari ng Babylonia na tinatawag nating second cause, ngunit ang first cause ay ang Diyos mismo. Siya, kumbaga may pakanan nito, ngunit ginamit ang hari ng Babylonia. Kaya sa trahedyang ito ay hindi nangyari, ang trahedyang ito hindi nangyari labas sa kontrol at pahintulot ng Diyos. Ito'y ayon sa kanyang probidensya. Ito'y ayon sa pahintulot ng Diyos para sa kanyang bayan. Kaya ang pinapaalala nito sa atin ay dahil ang Diyos ay may kontrol, maging ang mga masasamang probidensya ng bayan ng Diyos ay hindi hadlang sa pagsulong ng kaharian ng Diyos at kabutihan nito. Because God is in control, even bad providences of God's people are not hindrances to advance God's cause and His people's good. Ito ang malinaw. Alam natin na hindi natapos ang layunin ng Diyos sa kabila ng sinapit o mas angkop ang pinaranas ng Diyos sa Israel sa yugto ng kanilang kasaysayan. Kung totoo ito sa Israel, sa lumang tipan, ito'y totoo maging sa mga anak ng Diyos sa bagong tipan. Kaya ang tanong ko sa iyo, marahil, anong pagsubok, anong trahedya, anong mabibigat na sitwasyon na pinagdadaanan mo sa kasalukuyan o marahil mararanasan mo sa taong ito, hindi alam ito ng Diyos o pagdadaanan mo sa taong ito, alam ito ng Diyos. Hindi lamang ito alam ng Diyos, kundi ninais ng Diyos na mangyari ayon sa eksaktong paraan. Ang bawat malilit na bagay sa iyong karanasan o marahil mararanasan mo sa taong ito ay pinlano at ipinangyari ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Ngunit kailangan malaman natin, maunawaan natin ang pagkilos ng probidensya ng Diyos. Isang benepisyo na taglay sa pagkaunawa ng probidensya ng Diyos ayon sa Heidelberg Catechism ay na tayo'y maging matyaga sa kahirapan at sa kagipitan. Karaniwang nahuhulog sa kawalan ng pag-asa o may tinatawag na self-centered bitterness ang isang tao kung siya ay dumaraan sa kagipitan at matinding pagsubok. Kaya pinapaalalahanan tayo o pinapaalala ko sa atin na kailangan nating manampalataya sa paglalaan ng Diyos. Di ba ito ang sabi ni David sa awit 30 talata 9, ako'y pipi, hindi ko ibinubuka ang bibig ko sapagkat ikaw ay gumagawa nito. Ito ang tugon ni David. Ito ba ang tugon mo sa mga na may pagpapasakop hatid sa probidensya ng Diyos sa iyong buhay? Sa ngayon? O marahil sa hinaharap?
Pamilyar tayo sa paalala ni Pablo sa Bagong Tipan, sa Roma 8, talata 28, lahat ng mga bagay ang Diyos ang gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Marahil memorize na natin ito. Palagi itong nababanggit, sinasambit. Ngunit kailangang mapalalahanan tayo muli. Dahil may mga iilan pa rin na hindi nakakaunawa ng lubos. Dahil ang lahat ng bagay ay ayon sa nais ng Diyos. Dahil ito ay kanyang kalooban. Di ba? Yun din ang sinabi ni Pablo sa Efeso 1, talata 11. Kanyang pasya at kalooban. Ito ay pasya ng Diyos at kalooban niya. Kaya nangyari ang mga bagay. Ang kaligtasan ng mga hentil na sinulatan ni Pablo. Pag sinabi nating lahat, ito ay patungkol sa mga mabuti at kasamaan. Parehong ginagamit ng Diyos para sa katuparan ng kanyang layunin sa mundo. Both the good and the evil, both the good and the sins of people, ginagamit ng Diyos para sa kanyang layunin. At marahil tatanungin nyo, ano ang pinakadakilang halimbawa nito? Ang pinakadakilang halimbawa ng kasamaan o kasalanan ng iba na gumagawa para sa ikabubuti ng bayan ng Diyos ay ang kasalanan na ginawa mismo laban sa Panginoong Hesus. Ngunit ginawa ito ng Diyos na mabuti o sa mabuti upang humantong sa pagpapapako sa krus ng Panginoong Hesus para sa iyong kaligtasan at sa aking kaligtasan. Dito ipinagsama ng Diyos ang masama na ginawa ng tao, ang kasalanan, ngunit ang kabutihan na ipinagkaloob ng Diyos ay tinanggap ng Panginoong Hesus na walang kasalanan ang pasakit sa krus upang maging daan na ang isang makasalanan ayon sa kanyang katuwiran ay pwedeng sumampalataya o manampalataya nito at matanggap ng Panginoong Diyos bilang kanya sa daan, sa kaligtasan dahil sa Panginoong Hesus. Meron ka bang kapanatagan sa iyong buhay sa gitna ng mabibigat na providensya ng Diyos? Kung wala ka pang Panginoong Hesus, tunay na dapat mabagabag ka. Merong pag-asa. Magkakaroon ka ng kapanatagan dahil sa Panginoong Hesus na siyang ipinako sa krus para sa iyong kaligtasan at maging sa isang mananampalataya. Dapat magkaroon ka ng kapanatagan dahil sa ginawa ni Kristo sa krus para sa iyong kasalanan. May isang batang sakay ng barko na binabayo ng mga alon at malalakas na hangin. At may nakapansin sa batang ito at tinanong niya, dahil tila hindi nababahala ang bata, at tinanong niya ang bata, bakit ka hindi nababalisa sa nangyayari sa ating kapaligiran? Ang tugon ng bata, ang kapitan ng barko ay aking ama. Di ba, para sa isang anak ng Diyos, ang iyong kapitan ng iyong buhay, ang ama mo na nasa langit. Meron kang tiyak na kapanatagan dahil siya mismo ang makapangyarihan at banal na Diyos, ang siyang may hawak ng iyong buhay, anuman ang mga probidensyang dadalhin niya sa taong ito o sa lahat ng pagkakataon ng iyong buhay. Kaya ang hamon sa atin, ilagak mo ang iyong pagtitiwala sa buhay na sa nag-iisang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Put your full trust in the one and only living God who is in control of all things. Ano man ang iyong kalagayan sa providensya ng Diyos, ito'y pagsasakatuparan ng soberanong layunin ng Diyos para sa iyong ikabubuti. Ito ang katotohanan mula sa kanyang salita.
Ngunit iba ang ating pamantayan ng mabuti. May ilan sa mga anak ng Diyos, iba ang kanilang pamantayan. Malimit, pag sinabi nilang mabuti, ito'y kaginhawaan sa buhay. At hindi naman masama na magkaroon ka ng kaginhawaan sa buhay. Dahil yan ay nais ng Diyos para sa kanyang anak. Subalit hindi nagtatapos. Hindi hanggang diyan lamang. Para sa Diyos, ang paglago sa espiritual mong kalalagayan ay mahalaga upang maging kawangis ka sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesus. Di ba't yan ang sinabi ni Pablo sa Roma 8, talatang 29? To be conformed to Christ. Ito'y paghahanda sa kaluwalhatian na darating. Ngunit sa kabila ng iyong mga pinagdaraanan, may katotohanang bigay ang Diyos para sa kaaliwan ng kanyang mga banal. Sabi ng isang Puritan na si Obadiah Zegwick, I hope na pronounce ko yung kanyang apelyido ng maayos. Ang sabi niya, walang mabuting tao ang nagkulang ng anumang bagay na mabuti para sa kanya. Maaring may kulang o wala ka ng isang bagay na mabuti. Ngunit hindi isang bagay na makabubuti sa iyo. Hindi ipinagkakait ng Diyos ang makabubuti sa iyo. Ang Diyos ay marunong dahil siya may kontrol sa lahat ng bagay at hindi siya maaaring magkamali. Kaya hindi mo maaaring sumbatan ng Diyos, Panginoon, mali kayo. Mali kayo sa ginagawa niyo sa akin. Minsan ganun ang ating kaisipan, ang ating mga reaksyon sa mga pangyayari sa buhay natin. At kailangan nating itama. Itama ito sa katotohanan na alam ng Diyos kung anong ikabubuti mo. Sa tingin mo man yan ay masama sa kasalukuyan. Di ba't ayon sa Gawa 14, talatang 22, sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kailangang pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Hindi magiging madali ang buhay Kristiyano. Subalit hindi tayo iniwan ng Diyos. Sa katunayan, inihikayat ni Apostol Pablo ang mga alagad na lumago sa kanilang pananampalataya sa biyaya ng Diyos sa kabila ng mga oposisyon. At sa ating mga pinagdaraanan, marahil hindi mo nakikita ang dahilan at ang kahahantungan nitong iyong mga pinagdaraanan. Di ba? Minsan gusto nating, ano kaya ang layunin ng Diyos? Bakit ako dumadaan sa ganitong hirap? Gusto nating makita. Kumbaga gusto nating makita yung end result sa mga pinagdaraanan natin. Ngunit hindi sa lahat ng bagay ay nakikita natin. Malimit hindi. Ngunit ang sabi, ngunit minsan hindi ito kailangan. Ang pagsunod at pagpapasakop ay mas mahalaga sa Panginoon sa ganitong mga panahon. Sabi ng Panginoon, may biyayang laan ang Diyos na sapat para sa iyong mabigat na karanasan. Di ba? Yun ang sinabi ng Panginoon mismo kay Pablo sa 2 Korinto 12, talatang 9, ang aking biyaya ay sapat. Hindi magkukulang, hindi lalabis, hindi kukulang, sapat para sa iyong kasalukuyang pangangailangan at kalagayan. Ngunit nais ng iba, nais ng iilan na kontrolin nila ang lahat ng bagay. Ito ay isang arroganting kaisipan o attitude ng isang Kristiyano. Sinisigurado, inaayos, pinaplano upang matiyak at na mangyari ang nais na resulta. Hindi ko sinasabing masama ang magplano. Ngunit may mga iba na tinatawag nating control freak. Gusto nilang kontrolin lahat ng bagay upang mangyari ang gusto nilang mangyari. Kung may nababago at hindi ayon sa plinano, anong nangyayari? Nagiging aligaga ito o nagagalit. Ngunit minsan, kailangang guluhin
Baguhin ng Diyos ang mga pangyayari upang ipaalala sa iyo at sa akin. Ako ay may control. Hindi ikaw. Hindi mo kaya. Umasa ka sa akin. Yan ang minsan ginagawa ng Diyos upang matuto tayong magtiwala sa Kanya. Kilala natin si Corrie ten Boom, isa sa pinakakilalang Kristiyano sa 20th century, at sumulat siya ng kanyang autobiography, ang title ng The Hiding Place, noong 1971. At marahil isa sa quotations na pamilyar tayo ay ganito. Ang sabi niya, "Look at the world, you'll be distressed. Look within you, you'll be depressed. Look to God or to Christ, and you will find rest." Diba? Yan ang kondisyon. Tumingin ka sa labas, sa paligid mo. Puro gulo. Puro masasama. Saan ka makakuha ng kapanatagan at katahimikan? Kung tumingin ka sa sarili mo, na sinasabi ng marami, look inside you. Madidepress ka lang kung alam mo lang, kung alam lang nila ang mga kasalanan mo sa puso mo na hindi nakikita ng marami at ikaw mismo nakakaalam. Malulumbay ka. Ngunit ang maganda, tumingin ka sa Panginoong Hesus. Magkakaroon ka ng kapanatagan dahil siya mismo, ang Diyos na banal, ang may kontrol sa lahat ng bagay. Ngunit, pangalawa, may katiyakan ng gabay ng silita, hindi ng sanlibutan. Certainty of guidance from the Word, not the world. Sa panahon na yon, kung kailangan mo ng salita mula sa Diyos, kailangan mo ng isang propeta. At ang tunay na propeta ay sinugo ng Diyos na maglahad ng dalisay na katotohanan mula sa Kanya. Gumagamit siya ng mga propeta upang ibigay ang Kanyang mga salita para sa Kanyang bayan. Hindi Kanyang sariling mga salita. At si Jeremias ang sinugo upang magbabala sa Israel laban sa mga bulaang propeta tulad ni Hananias. Sa Kabanata 28, talatang 2 hanggang 3, ang sabi ng bulaang propetang ito, "Huwag kayong mag-alala, Israel. Sa loob ng 2 taon, makakabalik kayo sa bayan sa inyong bayan, sa Jerusalem. Madadala natin ang lahat ng mga tinangay na mga taga-Babylonia, mga kagamitan sa templo upang magamit natin muli." Ngunit hindi yun. Binasa natin sa talatang 10, 70 taon sila. Gayon din, may mga bulaang nagtuturo mula sa Babylonia, kaya ang sulat ni Jeremias ay kailangan. Si Hananias ay propeta doon na naiwan sa panahon na yon sa Israel. Ngunit may mga nagtuturo ng mga maling katuruan o nagbibigay ng maling payo sa bayan ng Israel na nasa Babylonia. Kaya kailangang sumulat si Jeremias upang palalahanan ang bayan, ang mga salita ng Diyos upang ituwid ang kamalian sa kaisipan ng mga Israelita patungkol sa layunin ng Diyos sa uri ng kanilang pamumuhay. Meron itong tinuturo at pinapaalala sa atin. Tanging ang salita ng Diyos ang nananatiling tapat na gabay at pamantayan ng pamumuhay ng mga anak ng Diyos sa kabila ng laganap na kasinungalingan na umiiral. God's Word remains to be the faithful guide and true standard for God's people amidst abounding falsehood. Hindi maaaring sa mga bulaang propeta at tagapagturo kaaasa sa mga isinugo ng Diyos. Dahil sa mabigat na sinapit ng Israel, nais nitong makawala sa mahirap at mabigat na kalalagayan. Ang iba ay nagrebelde laban sa hari ng Babylonia
Kaya ayon sa talatang 22 na hindi natin binasa, may namatay o may pinatay. Ang sabi riyan sa talata 22, inihaw sa apoy ng hari ng Babylonia, si Sedekiyas at si Ahab. Ngunit, ang marami ay natuksong sumangguni sa mga bulaang guro at propeta. Marahil nagbayad pa sila upang makakuha ng tinaguri ang magagandang payo para sa kanila. Ngunit anong maasahan mo sa bulaang tagapagpayo? Sinasabi nila ang gustong marinig ng mga tao. Kumikiliti sa tenga. Ang sabi riyan, malapit na tayo makabalik sa Israel. Ngunit ang nilayo ng Diyos sa panahon ng pagkabihag ay hindi 2 linggo, hindi 2 taon, kundi 2 henerasyon. 70 years to be exact. Matagal na panahon ang kanilang gugugulin sa Babylonia. At titingnan natin sa susunod na mensahe, ano ang dapat nilang gawin. Gayon din, ang kinahuhulugan ng marami sa ating kapanahunan. Merong mga tinatawag na seeker-sensitive na mga mensahe ang gusto nilang marinig. Health and wealth gospel na pinapangaral. Nahuhulog ang mga walang muwang o yung tinatawag nating immature, ayaw ng tapat at tuwirang salita ng Diyos. Ayaw ng katotohanan. Siguro masakit sa tenga o nakakakonsensya o marahil nakakaantok hindi dahil sa salita ng Diyos, kundi dahil sa tagapangaral at nakakainip na mensahe. Ngunit maaaring meron kang nakakalitong mga problema at suliranin na hindi mo maarok, na sa tingin mo ay isang misteryo. At marahil wala itong tuwirang sagot mula sa salita ng Panginoon. Ngunit ang sabi ng Diyos, ipinadala kita sa pagkabihag sa mundong ito, alam ko ang tunay at tiyak mong kalalagayan. Iyan ang sabi mismo ng Diyos. Dinala kita riyan. Dinala tayo, kaya alam niya ano yung haharapin natin. Alam niya kung ano yung katatayuan natin. Kailangan natin magtiwala sa Kanya, ano man ang mangyari. Kaya lang, may mga ilan ay hindi sumasangguni sa salita ng Diyos. Marahil pamilyar tayo sa tinatawag na IAD, isang disorder, illness, anxiety, disorder. Ayon dito, maaring matakot ang isang may IAD na masuri ng doktor na may karamdaman o sakit na walang lunas. Di ba may mga ganon? Ayaw nila magpatingin, dahil ayaw nilang malaman kung ano yung sakit nila. It's either in denial o ayaw nilang tanggapin kung ano man yung katotohanan na kanilang hinaharap o kanilang kinalalagyan dahil sa kanilang pangangatawan. Umiiwas sa katotohanan, umiiwas sa salita ng Diyos. May mga Kristiyano na may spiritual anxiety disorder. Isang nakakalungkot na bagay ito na hindi ka sasangguni sa salita ng Diyos upang ipakita sa iyo ang iyong kondisyon, upang malaman mo paano ka tutugon sa mga hamon, sa mga kasalanan na dapat mong ayusin sa harapan ng Panginoon. Dahil ito ay salita ng Diyos. Sumasalamin sa iyong puso upang ikay lumapit sa Kanya at humingi ng kapatawaran. Pinagpala tayo sa ating kapanahunan. May kumpleto tayong salita ng Diyos. 66 na salita na aklat ng katuruan at gabay para sa atin. Sa halip na suriin ang salita ng Diyos upang maunawaan at makasumpong ng angkop na payo para sa ating suliranin, ang iba ay walang tiyaga. Plain and simple, laziness. Mas ninanais ang dagliang solusyon
at mga payo mula sa mundo. Isa riyan ay pragmatismo. Kung ano ang ginagawa o gumagana, yun na. Hindi kung ano yung sinasabi ng kasulatan upang tama ang iyong at angkop ang iyong solusyon sa mga pagtugon sa mga iba't ibang bagay. Nakalahad sa salita ng Diyos ang kanyang batas upang pamahalaan ang pagsuway at kasalanan. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay o nakasulat sa salita ng Diyos kung paano siya namamahala, pinamamahalaan ang kanyang bayan o ang mundo ayon sa kasalanan at pagsuway, tulad kung paano siya nagtatag ng mga batas upang pamahalaan ang pisikal na mundo. Kung merong batas ang Diyos para sa pisikal na mundo, meron siyang batas. Kung ikay susuway at nagkasala, kung nagkakasala ang mga tao, kadalasan iniisip nila na gagawin nila ito sa kanilang sariling solusyon. Dahil ako'y nagkasala, ako ang may kontrol o may kondisyon o di kaya akong gagawa ng kondisyon ko. Ngunit sabi ng Diyos, kapag sumuway ka, ito ay magiging ayon sa aking mga batas, hindi sa iyo. Di ba yun ang paalala ni Pablo sa Roma 1:22? Dahil sa patuloy na kasamaan ng tao, sa pag-angking marunong sila'y naging hangal. Dahil sa kanilang pagnanasa, hinayaan sila ng Diyos. Hindi sa wala lang, hindi sila hinayaan na bahala ka sa buhay mo, kundi may pamantayan ang Diyos kung ikay ay sumuway sa kanyang utos. Kundi sa karumihan, impurity, mahalay na pagnanasa, dishonorable passions, mahalay na pag-isip, debased mind, hahayaan ng Diyos ngunit sa kanyang pamantayan upang ang kasamaan at kapahamakan ay mapunta sa iyo. At ganito tayo dati bilang mga hindi pa kumikilala sa Panginoon Hesus. Ngunit sa kanyang biyaya, binago ang ating kaisipan dahil sa Panginoong Hesus. Ang parehong prinsipyo ay totoo sa mga mananampalataya rin. Nais takasan ng iba ang problema, suliranin na minsan ay dulot ng kasalanan na nais ng Diyos na talikuran mo. Merong mga Kristiyano na gano'n. Sa halip na talikuran, umiiwas. Sa katigasan ng puso, mas lalong nababaon sa kahirapan dahil hindi titigil ang Diyos sa iyo hanggat tuluyan mong talikuran ang iyong kasalanan. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga banal. Hindi kanya titigilan hanggat ikaw ay sumunod sa Kanya. Ganyan ang pakikitungo ng Diyos sa Israel sa kasaysayan. Paulit-ulit na nangyayari ito sa bayan ng Israel. Ngunit ginagawa ito ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig at ayon sa kanyang tipan, sa kanyang bayan. Ganyan din ang kwento ni Jonah sa pagsuway sa utos ng Diyos na mangaral. Anong mapapansin natin pag binasa natin ang unang kabanata? Nung lumayo siya sa utos ng Diyos at kalooban ng Diyos, mababasa natin diyan, he went down to the ship, down to the belly of the big fish. Pabagsak, pabulusok ang iyong katatayuan pag hindi ka sumunod sa kalooban ng Diyos. At ito ay isang muling paalala sa atin. Paalala sa atin na may salita ang Diyos, may pamantayan siya para sa ating pamumuhay, sa ating pagsunod, maging sa ating
pagkakasala. Pag sinabi nating uri ng pagtugon sa salita ng Panginoon, marahil unang pumapasok sa isip natin ang mga Puritans. Sila ay napaka magandang halimbawa upang lumakad tayo ng may kabanalan. Para sa kanila, ang pagsunod, ang kanilang pananampalataya at kaugalian ay nakasentro sa salita ng Panginoon. At ganito ang sinabi ng isang Puritan. Kilala natin si John Flavel. Ang sabi niya, "The scriptures teach us the best way of living, the noblest way of suffering, and the most comfortable way of dying." Ito'y pinakamahusay na pamumuhay nariyan sa salita ng Diyos. Pinakamarangal na pagdurusa at maginhawa maging sa kamatayan. Napakagandang gabay ang salita ng Diyos. At kailangan nating unawain, palalimin ang ating pagkilala sa kapangyarihan at katotohanan ng salita ng Diyos dahil ito ang magiging gabay sa atin, sa ating paglakad sa hinaharap sa taong ito. Anuman ang probidensyang dadali natin sa atin ng Panginoong Hesus, individual o bilang isang iglesia. Kailangan nating maunawaan ang probidensya ng Diyos. Siya ay may control, ngunit may katiyakan tayo dahil meron tayong gabay mula sa kanyang salita. Aawitin po natin ang ating huling himno. Hindi po yan nakalagay sa ating handout. I-flash po ang pamagat ng ating huling himno ay Kapayapaang Kaloob ng Diyos. Ang kapayapaan natin ay hindi nanggagaling sa atin. Ito'y laan ng Diyos para sa kanyang mga banal dahil siya ang tapat, makapangyarihan at may kontrol na Diyos. Awitin po natin Kapayapaang Kaloob ng Diyos. Tayo'y magwakas sa panalangin. Salamat dakilang Diyos sa inyong mga paalala sa amin mula sa inyong salita. Salamat o Diyos dahil ang aming kapayapaan ay hindi taglay namin sa aming sariling kakayanan, karunungan, kapangyarihan, kundi ay ito'y nagmumula sa Diyos na nagbibigay ng kapayapaan dahil sa inyong anak, ang aming Panginoong Hesus. Panginoon, sa pagharap namin ng panibagong taon, sa taong 2025, hindi namin alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Ngunit salamat sa paalala nyo na mayroon kaming katiyakan na ang lahat ng bagay ay ayon sa inyong kontrol. At hindi ito kawalan nito. Dahil kayo ang Diyos na nagtatalaga ng kung ano ang mabuti para sa iyong mga banal at maging ang aming mga kakulangan ay hindi hadlang upang mangyari at maganap ang inyong ninanais sa pagsulong ng inyong kaharian at sa paglago ng inyong bayan. Ngunit salamat Panginoon dahil hindi nyo kami iniwan sa aming mga sariling kaisipan, binigyan nyo kami ng inyong mga salita. Ang salita na ipinagkaloob nyo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tulungan nyo kami na magkaroon ng hangarin na lumalim sa pagkaunawa sa kaalaman ng inyong mga salita. Ito nawa ay maging gabay at magbigay ng karunungan sa amin sa iba't ibang hamon at iba't ibang pangangailangan na kailangan naming harapin sa taong ito. Nawa o Diyos, ang mga paalalang ito ay maging taglay namin sa aming patuloy na paglakad, anuman ang mga probidensyang dadalhin nyo sa aming kalagitnaan. Ito man ay bilang mga individual na mga anak nyo o bilang isang iglesia, meron kaming kapanatagan dahil meron kaming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Salamat o Diyos sa mga salitang ito. Nawa, tunay kang maluwalhati sa aming pagsamba at kami ay pinagtibay at pinalakas nyo dahil sa mga salita nyo.
Ngunit kung merong isang kaluluwa na hindi pa kumikilala sa Panginoong Hesus, hiling namin at panalangin namin, O Diyos, na nawa kausapin niyo ang kaluluwang iyon, nawa makasumpong siya ng kapanatagan sa Panginoong Hesus lamang, na siyang nagbuwis ng kanyang buhay para sa makasalanan katulad namin. Ito ang aming panalangin at hiling na may pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.